5% ng sales sa Niyugyugan Festival ay mapupunta sa Niyugyugan Foundation. Ayon kay Governor Dr. Helen Tan, ang nasabing pondo ay ilalaan sa pagpapaaral ng mga anak ng mga mag-asaka ng niyog. Ito ay para maiwasan ang pangamba ng mga ito na hindi sila nakikinabang sa naturang festival. Yung bago for this Nyugyogan, officially, we were able to register the Nyugyogan Foundation, no? So, kasi in the past, ito yung nag-gather namin, na-clamor ng mga farmers na medyo merong criticism sa celebration because they were saying hindi nila nararamdaman naman ano bang mag-celebrate daw ng Nyugyogan, and then in return ay ano ang meron para sa ating mga farmers, which is yun supposed to be ang spirit of the celebration, being the coconut province, no? Coconut production province tayo. So ngayon, through the foundation, yung mga ilang percent of the sales, 5% of the sales ay pupunta doon sa foundation. And then sila-sila din yon yung sa foundation. And we'll have a program. Ang suggestion ko sa grupo ay mag-focus in one very important program, which is pagpapaaral ng talagang mahirap natin ng mga farmers. So I think that's it. Yun yung promoting that culture of na nagkakaisa at nagtutulungan, nagbabalikatan ang mga taga-Quezon. Samantala, isa sa inaayos si Laya magkaroon ng sariling roadmap ang lalawigan ng Quezon para sa coconut farmers ng lalawigan. Isa sa ating nilalabi yung roadmap ng Philippines at magkaroon kami ng sariling roadmap for coconut industry sa Quezon Province. Tinulungan kami ng, nakalimutan ko tuloy, wala si Doc Lisa. There's one international organization who help us craft that roadmap for coconut industry in Quezon Province. So, nagkaroon din ako ng consultation with mga malalaki natin na mga oil millers, no? Ano yung mga challenges because of the shifting. So, ang aming ginagawa ngayon is addressing the current problem, the replanting, rehabilitation, and at the same time, planning and zoning, no? So, which means, kinakapos na ang supply ng ating mga malalaking oil millers from local. So, nag-outsource din sila. Because walang sinusundan na roadmap, kanya-kanya na nagda-diverse ng interest yung ating mga farmers. So parang mag-zoning kami, how many ang volume? When you say, pagtanungin nyo ang volume, kulang po. No, this is a feedback coming from the large industry natin na hindi na rin masupply ng Quezon yung kinakailangan nila. So yun yung isa. Bert Abrigo nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service.